Ito naman po ang next topic natin, cutting department, So bago tayo mag-cut, maglalatag muna tayo. So bago ang lahat na yan, bago natin umpisahan, sana paki-like and share ito at paki-follow and subscribe na rin ako para pag share nyo to sa iba at malaman ng mga katulad ng linya natin, nasa garment factory ang linya, magkaroon sila ng munting kaalaman, para sa pagpapatakbo sa garment nila, So guys, and then umpisahan na natin ngayon yan, guys. So bago po tayo mag-cutting, naglalatag po tayo. Sa paglalatag po, meron po yan ang bawat rolyo, meron po yan shade number at ilang yards yan. So paglatag po na isang rolyo, kung makailan latag man yan, 10 man yan, and then dapat ilista yan, guys. Kasi sa maong, talking about maong hindi po porket blue yan, pare-parehas na lahat yan bawat rolyo. Kaya nga kung makikita nyo sa bawat rolyo, meron doon nakalagay na shade number and meters or yards, kung ilan yan. So, bawat latag nyo po, kung ilan po na ilatag sa isa rolyo, dapat po inililista nyo. Kunyari, 10 yards, 10 layers. Ilista nyo yan. Tapos another latag uli, naka 10 uli kayo, ililista nyo. Para yun po ang susundan ng mag-assorting sa bundling. So, para hindi po magkaroon ng off-shade. Pero meron naman pong iba, nina-numbering na lang nila. Kunyari, 100 layers, na-numbering na lang nila. Pero, mas maganda po yung ina-assort kaysa sa nina-numbering. Kasi minsan, pag numbering, natatanggal yung number, kung sticker to, or kung chok ang ginagamit, nabubura. So, nagkakaroon ng problema. Mas maganda po kung i-assort na lang. Diba? Kung ilan man ang nagawa sa isang rolyo. Kasi bawat po tela, may mga shade number yan. Kung mapapansin niyo, may mga sticker yan doon. Kahit sa puti, sa black. Diba? Hindi pare-parehas ang pagka-black bawat rolyo ng tela yan. Related yan sa makakaalam yan. Makaka-relate kayo dyan kung nasa cutting department kayo, sa garment factory kayo nagtatrabaho. Katulad ng puti, merong bluish, merong white na ganito, at merong yellowish ang pagka-white, diba? So, importante po, bawat latag, nililista kung ilan latag yan para maiwasan po ang off-shade. Kasi once na magkaroon kayo ng off-shade, ang mangyayari dyan, pagdating sa washing, sa maong, dun lalabas yung reject, puro off-shade yan lahat. So, major problem na yun. So, kaka-apekto to sa negosyo nyo. So, dapat aware kayo sa mga bagay na to. Dapat maingat kayo kung kailangan gawin ito, dapat yung gawin to. Kasi ito talagang dapat ginagawa para hindi maapektuhan ang negosyo nyo. So guys, sana may natutunan kayo, Lagi nyo lang tatandaan, sa paglatag, bago mag-cutting, dapat make sure na bawat latag nyo, nire-record nyo. Bawat rolyo, kung ilan latag man yan, mapamaong man yan, mapa-cotton dwell, mapa-cotton, or satin man yan, o ano pang mga tela yan, dapat nire-record bawat rolyo para hindi tayo magkaroon ng major problem. Diba? So guys, bago i-cut yan, tsaka paglatag, kunyari, na-complete nyo na yung paglatag nyo, 100 layers, ilalagay dyan sa ibabaw ang marker. Make sure, bago tabasin, dapat chine-check nyo kung kumpleto ang mga parts, bawat size sa isang marker. Yan, isa pa yan sa dapat i-check. So guys, sana may natutunan kayo. Sana paki-like and share nyo na ito para marami yung makaabot ng mga kapwa natin nagtatrabaho sa garment factory. Mostly, malaking bagay ito sa mga nagka-cutting, diba? Sa owner na rin, sa mga owner ng garment, sa mga operator. So, malaking tulong po ito, lalo na sa mga nag-uumpisa. Sana po, may natutunan kayo. Sana po, na kahit kaunti, nabigyan ko kayo ng kaunting kaalaman, ay bahagi ko sa inyo yung iba kong alam. Kasi hindi naman po natin dapat ito itinatago. Dapat ito i-share natin sa marami. Para yung mga katulad natin nasa linyang ng garment, hindi na po magkakaroon ng problema at lalawak pa po yung kaalaman at pwede pa po itong ma-improve, ma-upgrade na ma-upgrade
upang mapaganda ang produkto natin. Lalong-lalo na po rito sa Pilipinas. Dapat po nagtutulungan tayo at hindi tayo nag-iingitan. So, share your knowledge. So guys, thank you for watching. Sana po natutunan kayo. Bye-bye. God bless. Emmanuel.